Kumusta? Nakailang bote ka na? This is After Two Bottles. I'm JL. And I'm JB, and welcome to our episode 19, Christmas Special. So, ayun. Kumusta ka na ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ang tagal natin hindi na pa nag-record. Alam mo kasi talaga, grabe talaga yung pagiging busy ngayon talaga, JL. As in, like, very, very, very. Kung busy nung nakaraan, very plus very plus very busy. Yun. Oo, di ba? Ako And din. medyo parang, basta personal na lang yan. Medyo hindi ako okay. Well, Ikaw, kamusta ka naman? Ayun. So, ang daming nangyari. Yeah, May mga pagkakataon ba nagpapanik ako, nag-overthink ng mga bagay-bagay. So, ayun. Sobrang... Yes, pero okay naman ngayon. Yeah, Okay sobrang na, okay na okay ako na. ngayon physically and mentally. Pero last week talaga ay sobrang Yeah, kumbaga, I know. kulang na lang ibaon yung sarili ko. Sobrang gusto kong mawala na lang, kainin ng lupa last week talaga. Pero, alam mo, kung ako rin naman yung nasa ganung sitwasyon, like, for me, ganun din yung ma-feel ko. Like, parang sige po, ibaon nyo na lang ako literal ngayon sa lupa. Yung ganung feeling. Kasi naisip ko syempre, talaga diba? lahat ng pwedeng mangyari. Like, yung mga mangyayari and so on. As in, na-plano ko na. Tapos, naisip ko pa nga, oh my God, hindi na ako abot ng 2021. So, grabe naman hindi aabot. Oo, ganun na yung nasa isip ko, hindi na ako abot ng 2021. So, ayun. So, buti na lang. So, ayun. Buti na lang you're okay. Okay ka na. Okay na ako, both physically and mentally. So, that's nice. Nag-break lang ako ng konti dun sa mga iba kong ginagawa. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang day job natin. Pero okay naman yung day job. Yes. So, ako, like sa day job natin, yung trabaho natin, like, I'm really tired. Like, super tired. Pagod talaga ako actually. Kasi wala kang time mag-record eh. Diba? Normally, ako yung laging may, diba, mag-G na agad pag magre-record. Pero ayun nga, wala talaga at all. Kasi like, ang napansin ko sa sarili ko, hindi ako productive. Hindi ako productive ng umaga. Hindi ako naging productive. Lagi lang akong, siguro kasi hindi nga ako okay. So, yung tendency ng katawan ko, lagi lang akong nakahiga, tulog. Tapos pag gabi naman, dun gumagana yung utak ko. So, more on, gabi ako nakakapag-work. Dun ko natatapos lahat ng task na kailangan kong gawin. And lagi na akong tinatawag, pinocall yung attention ko. Talaga? ng mga boss ko. Oo, kasi nga ganun. Ang dami ng thing nangyayari talaga. Tapos, mga balita pa ngayong linggong ito ay nakakapag-init ng ulo. Nakakapag-init ng ulo, why? Ay, hindi ka na updated sa balita? Hindi na rin ako nakakapag-Facebook. So, there are two news highlight for this week. So, kung napapakinggan nyo to, baka syempre, hindi na siya highlight during that time. Pero during this time, ang highlight ay sabi ni Secretary Briones, study shows na parang, according sa studies, mas safe ang mga bata sa school kaysa sa bahay. Parang, mas malaki yung, mas nagkakaroon ng transmission sa bahay kaysa sa school. Yun yung isa. Next, kaya magpa-pilot testing sila ng face-to-face this December and January. So, malalaman natin ang result by next year. Next, dapat pala, last year tuloy, ngayong 2020, dapat pala, 2021 January, earlier this year, meron tayong vaccine from Pfizer. Oh, really? So imagine, first world country, December, tapos kaya na agad. Kaso, someone, hindi nakapagpasa ng confidentiality agreement, something ganon. Isang document lang yon. Hindi na ipasa. Tapos ano mangyayari? Dahil wala hindi na. ipasa, wala na. Nakuha na ng Singapore yung yung allotted sana sa ating 10 million vaccines. Oh my God. So, kumusta naman, di ba? Ngayong linggo, maariba talaga ang mga balita. Ang syunga, sorry for the word, pero grabe, ang syunga naman yun.
pwede mo atang i-google yung template nung confidentiality agreement. Palitan mo lang ng pangalan. Pwede mo na ipasa. Grabe, talagang sorry pero hindi na kasi talaga ako ni Twitter hindi ko mabuksan and Facebook. I'm always at email and messenger. Kaya wala talaga ako masyadong idea dun sa My God, ganito na pala yung nangyayari sa atin. Oo, tas yung sa yung sa study shows pero walang binanggit na reference. Study shows talaga? Oo. Grabe naman yung nag-isip niyan. Mas safe pala sa school. Oo. Ayos So, eto na. So, syempre, dahil sinabi ko na din yun, siguro parte na lang siguro ng kulitan natin ang kamustahan, yung sa study shows. Kasi, malapit siya sa puso ko talaga. So, eto, dahil binanggit na kahit anong references, people look online kung ano yung mga pwedeng references. Informative tong episode na to, so listen up. So, there are different references. Yung isa sa WHO na from the UK studies. The thing is, under that study, ang sinasabi niya is less yung transmission from adult to the child. So, it doesn't actually, less yung transmission ng manggagaling sa adult to child. It doesn't say na galing sa mas safe sa bahay kesa sa school. And the thing is, also, according to that study din, hindi pa nila alam yung result, hindi pa siya comparative sa school kasi nag-open up pa lang yung mga school sa UK. So, hindi pa siya kasing, wala pa siyang, kumbaga, in terms of variability, hindi pa siya kasing strong ng variability sa bahay. Kasi kaka-start pa lang. So, yun yung isang study. So, it's parang yung statement ay na-manipulate into mas safe sa school kaysa sa bahay into instead of mas less yung transmission from adult to a child. But the thing is, kung ganun man yung case, yung adult to a child is less yung transmission, mas mababa yung transmission, you're putting the adults naman at risk. So, sino ba mga adults nyo? Yung mga teachers, yung principal, yung staff, yung janitor, yung guard. So, kung lahat naman sila magkakasakit at magkaka-COVID-19, saan pupunta ang education? Yes, tama. So, parang nadi-defeat din yung purpose. Instead of education must continue, naubos tuloy yung mag-e-educate. True. Nawala. Na lahat naka-quarantine, no? Bawal mapagod kasi kailangan i-boost yung immune system and so on. So, imagine. So, yun yung studies na nakita na maraming tao online. Pero walang nagsasabi about dun sa school is mas safe. So, yun siya. With regards to school, hindi pa talaga alam kasi wala pa naman talagang full study on it kasi nga kaka-open na pa lang ng mga schools and kaka-loosen pa lang ng mga restrictions. So, and also, if you're gonna think about it, talaga namang mas safe sa school kasi wala namang tao sa school. Yes. Wala naman talagang tao sa school ngayon. Tao sa school. So nasa bahay talaga ang transmission. So, ano mangyayari kung mag-full bloom tayo doon sa gano'n? Pero, ito naman, to give credits to Secretary Briones naman, sinabi, ang plano naman nila is to mga low-risk area naman. Yung hindi high risk. So, hindi kasama ang Metro Manila sa plano nila. Pero, ayun, low risk, we will see what will happen in due time. Pero, yun. So, yung sa education natin at sa health natin. So, mukhang nagko-compete sila kung sino ang pinakamagaling. Kaya nagpapagalingan silang dalawa. Pero sana lagi nilang iisipin yung kapakanan ng mga tao. Sana yun. And maging matalino yung pagpili. Maging matalino yung decision. Kasi pakiramdam ko hindi pinag-iisipan. Ay, siguro sabihin na natin yung date today, no? Kasi may gusto akong sabihin. Sige. So today is December 17. There is only 508 days bago mag-eleksyon. So, magparehistro na kayo kasi ang registration ay hanggang September 30 na lang. September 30, 2021. Yes, please, bumoto po ay magpa-rehistro tayo para makaboto naman po tayo ng tama sa darating na election. In total, there's only, ilan na ba? 9 months and 5 working days na lang para makapagparehistro kayo. 9 months na lang and 5 working days. So, please, kung pwede magparehistro na. At sa darating na election, maging matalino tayo sa pagboto. Iboto natin yung mga taong mukhang may magagawa. Hindi yung mga taong nadadaan tayo sa charisma and so on. So, tignan natin yung background. Maging mas matalino tayo ngayong 2022. 508 days left. Yes, please po. So, ayun na.
Eto na, Christmas special na, so happy na dapat. Oo nga. Siguro ano ba maganda sabihin muna natin, no? Merry Christmas. Merry Christmas! Ayun, Merry Christmas. Ay, kung hindi man kayo naniniwala, kung hindi naman kayo Katoliko, Happy Holidays. Enjoy your Happy holidays. holidays. Yes. So, enjoy this. Yun. So, for me, of course, in the Philippines, it is one of the most important day, 'di ba? Na halos lahat talaga is nagse-celebrate. Alam naman natin 'yun, na talagang tayo mga Pinoy ang may pinakamahabang Christmas pagdating sa pag-celebrate, 'di ba? Pag nag-bare months, nagsisimula na tayo mamili kung ano yung mga pang regalo or nagde-decorate. Tapos, naririnig na natin yung mga Christmas carols kahit napakalayo pa, di ba? Ganun tayo mga Pinoy. Oo. So, kasi marami sa atin ay Catholic and marami sa atin Christian. So, kaya Christmas talaga is a big deal. And also naman, masaya naman talaga ang Pasko. Like, maraming sale, maraming pagkain. Ang traffic nga lang. Oo, yun lang. Kaya, stay at home. Ay, may kukwento ko sa'yo. Anong kwento? Kasi ako, di ba nga, pumapasok ako once a week doon sa mismong, kung saan ako nag-work, sa office namin. Tapos, kahapon, alam mo, I'm expecting kasi na madali lang kasi ako pag pumapasok ako, uwian ako, naka-Grab. Hindi mo ako mapapag-commute this time eh. So, ako, parang mabilis na naman makabook kasi wala naman masyadong nagbubook na as of now kasi nga, because of the pandemic. Kahapon, like literally, ang tagal kong naghantay bago may mag-accept sa akin sa Grab. And then, I'm expecting nga na dapat wala masyadong sasakyan. Kasi di ba, yun eh. Kasi may pandemic eh. Mm-mm. Takot pa yung mga tao lumabas. Grabe! Yung traffic. Paggising, nakatulog na ako sa Grab. Paggising ko, andun pa rin ako. Konti lang yung inundar ko. Parang, yung normally kung, yung normal kung 30 minutes lang dapat, di ba? Parang gano'n lang yun eh. Bahay naka 1 hour and 30 minutes ako. Nag-plus 1 hour sa sobrang traffic. Kaya late na rin ako nakauwi kagabi. Tapos parang umalis ako ng hapon. Oo, gano'n. Tapos parang 7:30 na ata ako nakauwi. Ganun. Ay, by the way, yung sa mga tao ngayon, iwasan yung lumabas ngayong December kasi maraming lumalabas. So, tumataas ulit yung cases natin kasi nga, ang daming lumalabas, so maraming nagkakawan. So, iwas muna sa paglabas ngayong December. Wag muna kayong sumabay kung hindi naman essential. Yes. And kung lalabas kayo, bilhin nyo na lahat para next day, hindi na kayo, isahan na lang. Isahan nyo na bilhin lahat. And then, stay na lang muna sa bahay. Doon na muna mag-celebrate. At kayo ng pamilya. Ako kasi di ba, once a month lang naman ako nag-grocery. Ako hindi pa ako nakapag-grocery ng maramihan ngayong buwan. Ng regalo. Ako hindi ako masyadong bumibili ng regalo ngayon. Online kasi ako bumili, so hindi ka problema. Pero yung grocery, wala eh. Yeah. Wala na akong makain na yenda. Wala na akong snack. Isang linggo na. Oo. Yun. Normally. Tayo lahat. Yeah. Ako naman, marami kaming stock ngayon kasi marami nagbibigay sa nanay ko. So, alam mo na yung kwento nun. Marami nagbibigay sa nanay ko. So, marami kaming hindi pa ako natatanong sa nanay mo. Kasi isa pa lang yung nakikita kong makukuha ko tomorrow. Bag pa lang. Baka naman meron pa dyan sa nanay mo. Tanungin ko. Sige. Sige, sabihin ko yung nanay ko. Para nag-chikahan tungkol sa bag na makukuha. Oo. Isang bag pa lang. Alam niyo na, mahilig kami sa mga Hello, laki kaya nang natipid ko last year kasi lahat ay panghanda. So, nabawasan. Laki nang nabawas. Mga sangkap. Kami nga umaabot pati hanggang birthday ng nanay ko, March. Uy, grabe. Meron pa din. Kasi 'di ba, pag Pasko maraming binibigay ng mga bag at mga sangkap-sangkap. Grabe, like ang laking tipid niya. Yeah, totoo naman din. Kaya ko lang siya na-appreciate. Yung bata ko, ang gusto ko mga mga laruan. Oo,
ganyan. Ako laruan. Material na magagamit ko agad. Unlike this time around, talagang gusto ko na, ang laki ng natitipid. True. Lalo na kung ikaw yung gumagastos sa bahay nyo, di ba? Oo, Malaki like, talaga yung hindi mo na kailangan bumili ng pasta kasi kasama na yun sa gift bag. Oo, meron na rin siyang tomato sauce. So, ang bibili mo na lang yung giniling, yung mga ganun. Oo, yung mga karne na nga lang bibilihin mo. Nung nakaraan nga, may nagbigay sa amin sayote, tas chicken giniling eh. O, diba? Lulutuin mo na lang, lagyan mo na lang ng asin. Kaya nga lagyan mo na lang ng asin paminta, tas hiwa-hiwain mo na lang, lutuin mo na lang, o may ulam ka na rin. Diba? Kaya gusto ko din tong season na to. Kaso yun lang. Kailangan ko lumabas, hindi dahil sa bag, pero dahil kailangan kong mag-submit ng documents sa work. So, yes, and of course, kailangan mag-ingat. Yun. Oo, ito na Ingat nga. pa din. So, ano ba mga Filipino tradition natin? Christmas tradition? Bukod dun sa mahaba yung Christmas celebration. Ano pa? Ako kasama ba sa tradition ng mga Pilipino yung simbang gabi? Oo. Tuwing kailan ba yun? Nag-start na. Every December 6, start ata siya December 16. Tapos 9 days. Tapos, 9 days. It will end ng December 24. Okay. 25 yun. Tapos, ayun. So, di ba ayan yung panahon na may mga I don't know, puto-bumbong, bibingka, yun. Yung mga pagkain na tuwing Christmas mo lang din. Yun yung mga pagkain na Christmas season mo mas madalas na makikita. Madalas nakikita naman natin sila, pero madalas during Christmas season. During Christmas. Ikaw ba, nagsisimbang gabi ka ngayong may pandemya? Ay, naku, hindi. So, ayun. Dati active ako. Sobrang active ko dyan. Alam ko kasi marami talagang Filipino ang inaabangan ng simbang gabi dahil nga may wish daw na matutupad. Naniniwala ako dun eh. Maning pinagdadasal mo, matutupad siya. Oo, every year ko siya ginagawa dati. Alam mo yan, sobrang active ko sa ganyan. Yung madaling araw pa yung pinupuntahan ko, ayoko nung gabi. Di ba dalawa kasi yan eh. May gabi, may madaling araw. Ako, madaling araw. Before I go to work, doon muna ako sa simbahan o dediretso na ako papasok ng trabaho. Yun. So, ngayon kasi medyo, dahil syempre ako nag-iingat pa din. Yeah. And, ewan ko, hindi ko rin, medyo hirap din talaga ako sa ginagawa natin sa work. Kaya hindi rin ako nagigising ng maaga. Pero may mga online kasi. May mga online naman available. Pero kasi ikaw, it's up to you kung makakapanood ka online. Pero ako kasi, hindi ko siya nagagawa ngayon. So, sorry. Ayun. So, kung gusto niyo, pwede online kung gusto niyo maging safe. Kung gusto kayo, practice safety protocols. Yes. Ingat pa din. Kayo, ikaw naman, ano sa tingin mo pa yung mga Christmas tradition natin? Yung caroling, wala, may magka-caroling kaya ngayong Ako meron. Gusto ko mag-caroling sa inyo. Isasend ko na lang yung video na kumakanta ako. Tapos I'll send ayaw namin ng ganyan. Kailangan namin ng live. Ano ba yan? Pero sa inyo ba ngayon, may nagbabahay-bahay na caroling? Wala naman. Buti nga eh. And I'm happy naman na wala. Kasi papagalitan ko kung may pupunta dito. Hindi sa papagalitan ko dahil ayoko naman nangangaroling. Papagalitan ko because safety. Ayun na. Kasi parang safety. Parang hinahakot mo bahay-bahay yung virus na meron sila. Oo, di ba? And para din yun sa taong nangangaroling kasi hindi mo alam yung perang binibigay, di ba? Pwede yun. Ingat-ingat. Yun. So, yes. And pag natapos naman to, we can go back to the traditions that we have. Diba? Hindi mo siya mawawala eh. Kaya natin maibalik lahat yan. And we hope and pray na matapos na to para magawa na natin yung mga ginagawa natin noon. Yeah. So, ayun. Yung isa, caroling. So, ano pa kaya? Yun yung sinasabi mo kanina, yung iintayin mag-12. Oo, kasi di ba magno-Noche Buena? Oo, Noche Buena, ayun. Tapos sabay-sabay kakain bilang isang pamilya. Ganon. Hindi ko nagagawa. Madalas hindi ko nagagawa yun. Ang alam ko nung bata ko, ginigising pa ako para kumain. Like, bakit? Ayun. Hindi. Bakit ba kailangan? Tulog na ako before 12. Hindi ba pa rin tawaging Noche Buena yung dinner nating 7 p.m.?
Ako din, ganun din ako. Pagkaluto ng pagkain, kumakain na ako. Hindi ko na inaantay lumamig yun. 'Di ba? So, hindi ko alam bakit siya kailangan hintayin. Pero, ayun, baka pwede namang yung maaga ay Noche Buena na yung tawag natin. Sila yung nag-adjust. Pagkaluto, kumain ka na, palalamigin mo pa eh. Sayang sa gas, iinitin nyo pa ulit. Tapos isa pa sa mga tradisyon ng siguro yung nagsasama-sama ang mga pamilya. Kayo ba? Oo. Ewan ko, parang yung mom ko gustong-gusto yun. Pero kasi hindi kasi ako ma-socialize na tao. Parating sa ganyang matter. So, pero yung mom ko gustong-gusto niya yun. Pero syempre, sumasama naman ako. Pero hindi madalas. Hindi kami every year ganun. Pero ngayon may pandemya, so ingat na lang din siguro. Hindi. Oo. Ako, stay ako sa bahay. Protocols din. Yes. Mag-gathering man kayo. Which is bawal ang Christmas party. Yes. Iwas-iwas muna. Baka pwedeng gawing online. May nakita ako yung friend natin, nag-year-end party na sila online through Zoom. So, kami nag-year-end party kami ng mga friends ko kanina. Kami rin, kanina. Kami pa lang. Barkada pa lang. Tapos bukas siguro yung bukas yung as a company. Yes. Yes. Yun. So, sa amin naman din, virtual na lang din yung Christmas party. Pero yun nga, pwede mong puntahan yung mga mapapanalunan mo sa kasi hindi nila mapapadala. Kasi hello, ang layo ko. Oo, totoo naman din talaga yun. Sakto, may papasa din naman akong document na makapal. Mga nasa 30 pages. So, go. Ayun. So, sakto na rin. Di ba? Essential talaga siya. Yes, essential yung pagpasok mo. So, ano pa ba yung Christmas tradition nating mga Pilipino? Ano yung tradition? Pag wala nang unique, yun lang alam kong unique. The rest kasi nag-decorate naman talaga and so on. Yes, may Christmas lights naman talaga and Christmas tree, gift giving. Sa Filipino, yung mga yon. Yeah, unique, yes. Handaan. Pag may handaan, ano mga usual na hinahanda ba pag Pasko? Kami sa bahay, ito sasabihin ko sa lahat ng usual na kinakain namin sa bahay pag Christmas. Actually, mas less yung handaan namin pag Christmas compare sa New Year. Mas binobonggahan namin. Mas bongga kami pag New Year. Pero during Christmas, kadalasan lang meron kaming chicken, spaghetti, tas salad. Yun, fruit salad. Tapos, dahil 3 lang naman kami kumakain sa bahay. Diba? Parang 3 lang naman kami kumakain sa bahay. Tapos, menudo. Ganun. Yun lang. Kami din. Kasi ako nga, may chichika ako sa'yo. Kasi yung nanay ko, yung mga kasama ko sa bahay, ayaw nila ng Graham. Ako kasi mahilig ko sa Graham. Oo. Alam mo ba, ako, every year, ako na lang gumagawa ng sarili kong Graham. As in, isang lang siya, isang maliit na lalagyan. Yung para lang talaga sa akin. Oo, isang pakete lang talaga, tapos isang mangga lang. Ganun. Yung para lang talaga sa akin, yung ako lang yung kakain. Bakit hindi sila kakain? Hindi na trip. Ewan ko, hindi sila fan. Ako naman sarap na sarap sa gawa ko. Tapos pag nakikita nila yung gawa ko, ano ba yan? Ang pangit naman tignan. Sabi ko, grabe naman kayo. Sabi nyo kasi para sa sarili ko lang. Hindi, lalagay ko lang kung ano yung trip ko dyan. Bahala na. Hindi ko na aayusin. Ako lang naman kakain yan eh. Hindi naman siya pang meron pa pala. Yes, may Graham pala, pero para sa akin lang. Sa amin, hindi ko kasi wala kumakain lang talaga. Sorry. Pero ang mga usual na nakikita ko sa handa namin ay may ulo ng lechon. Wow! Social! Ulo lang, girl. Wala na yung katawan. Pero kasi yung ulo, ginagawang sisig. Kaya importante yung ulo. Who cares masarap na laban? We need the sisig. Yes. Yes, masarap nga yun. Crispy. Hello, sisig ang number 1. So, ayun, yung staple. So, laging may paulo. Tapos, may mga manok. Depende kasi yung handa kung may mga bisita na darating. Pero kung wala naman masyado, hindi kami nagluluto ng madami. Kasi sayang. Oo nga. Kasi,
Kasi kadalasan naman kung ano yung mga handa ninyo ng Christmas, ilang araw nyo pang kakainin yun. Yun nga, kaya wag kayo maganda na madami. Kasi ulit-ulitin nyo lang yan. So, if I were you, yung enough lang sa serving ng pamilya nyo. Para walang True, ulit. para hindi ka maumay. Magbabago lang ulit ng putayan pagdating ng New Year. Oo. So, ilang araw mo hintayin bago may panibago na pagkain. Oo, 'di ba? Umay na umay ka na. Lalo ngayon hindi ka makakalabas, wala kang mabibilang pagkain sa labas. Papa-deliver ka pa. Para sa Yes. inyong mga nasa Metro Manila, pwede kayong pa-deliver. Sa amin, hindi. Actually, doon nga naubos yung pera ko ngayon kaka-deliver. Pa-deliver. Actually, naisip ko din yun, puro pa-deliver din siguro ako nasa Metro Manila. Kasi lagi akong gutom paggabi. Pag wala akong makain, deliver. Pag ayaw ng pagkain, deliver. Ayun. So, ayun. Iniiwasan ko na Usual na handa, no? Lagi talaga may handaan and yung minsan may Shanghai, ganun. Depende sa mga bawat pamilya. So, yun yung lagi yung makikita sa amin. Yun lang. Yes. Spaghetti, minsan. Gusto ko magpesto kasi baka walang kumain. Kasi baka ako lang kumakain. Pesto, di ako makain ng pesto rin eh. Talaga? Ano ba yun? Diba? Yun nga hindi ko gets. Baka kasi ayoko naman parang niisip ko din, ako kasi pwede naman magluto, pero baka hindi nila kainin. Kasi ako, malamang, ang lulutuin ko is for me lang. Ayun ako, yung kinakain ko. Diba? Ikaw ba? Ano ba ang mga wishlist? Ano ba ang mga wishlist? Ano ba ang mga wish mo ngayong na material? Ano ang wishlist? Ano ba ang wish mo? Material talaga. Like material. Oo nga. Gusto ko ma-receive. Gusto ko na panibagong phone. Okay. Bibili tayong phone. Gusto ko talaga ng panibagong phone. That's one of my wish list. Wish. Para sa nakahawa. Oo, wish this Christmas is to have a new phone. Kasi like, yung phone ko kasi parang nag-serve naman na siya sa akin ng 2 years. So, parang okay naman. Uy, gusto mo, bili tayo sabay. Kaya mo mag-phone ng Isisend ko na lang mamaya sa yung details. May naisip akong way na para mura siya. Yung dati kong pinapos sa'yo. Yeah, sure. Sige, send mo sa akin yung details. Para tayo. Sige. Pag-usapan natin. Nag-hakot pa lang kadamay. Hindi kasi yung phone ko ay basta yun, matagal na siya. Sige. Gusto ko yan. Yun lang talaga. As in, pag material. So, malabo kasi yung isa ko pang gusto. Sobrang labo. Gusto ko ng sasakyan. Actually, sa panahon ngayon, gugustuhin mo talaga ng sasakyan eh. Kasi yung mahawa eh. Yeah, yun talaga yung gusto ko ngayon. Gusto kong makuha. Gusto ko lang talaga ng new phone and a car. Alam mo ikaw, achievable sa yung car sa kasi dahil sa sa salary mo, pwede siya sa bank loan and so on. Pero malaking amount ng salary mo ay mapupunta talaga sa kotse. Kasi ang kotse ay magastos talaga siya. Yeah, and alam mo naman, sa dami ng responsibility natin, hindi ko pa siya kaya. Yun. Ako yun lang talaga yung material na hinihiling ko this Christmas. Ikaw? Phone din. Pero, ano pa bang naisip ko dati na material? Gusto ko palang bag. Bag na? Bag na yung masusuot ka sa panggala. Like, hindi bag na backpack, hindi bag na Parang bag na pwede ko lagyan ng wallet ko and my phone. Kasi, di ba, hindi naman ako nagbabag pag lumalabas. Pero gusto ko na ng bag. Kasi, di ba, last time na nalaglag yung cellphone. Like parang sling bag? Parang baggy bag, parang gano'n. Maliit lang. Parang payong din, gano'n. Lalagyan ng payong. Kasi wala na ako, parang wala na. So, yun yung mga next target ko. Tagal ko na siya ini-aim. Actually, naging ko nga siya sa wishlist ng family namin. Pero mukhang walang bibili kasi mas mahal siya sa amount na Kaya parang 4 times yung presyo niya. Kasi gusto ko yung style. So, sinend ko. Sayang naman yung opportunity, di ba? Yeah.
Pero yun, gusto ko siya ng bagong bata. Yes. Pero kaya ko Ako, naman sabihin. wala na talaga eh. Alam mo ba, actually, yung sa Damit. mga Christmas exchange gift, kakatanggap ko lang ngayon ng regalong damit. At ang hilig kong mag-shopping ng damit ngayon sa Shopee and Lazada. Oo nga, grabe. Ang mo, binabasa ko pa yung review, titignan ko yung picture. Oo, as in talaga mahilig ako ngayon sa damit na hindi ko naman nasusuot. Ako naman, hindi ako makabili ng sa Shopee kasi iba yung fit ng katawan ko. Hindi, kasi minsan, i-confess ko na yung size ko. Minsan kasi kasya sa akin ang small, minsan hindi. So, minsan, mukhang ang laki-laki ng medium sa akin. Minsan naman, sakto lang. So, kasi 'di ba, nag-iiba yung iba-iba din yung medium and small ng bawat bawat store. Yeah. Pansin ko yun pati sa polo. Minsan kasi ang laki ng dibdib ko na ang sikip sa dibdib tapos okay sa baba ng dibdib. At ang laki ng dibdib ko. Pero yun. Bless. Pinagpala. So, ayun. #bless. Minsan masikip sa dibdib. Minsan naman okay. So, mahirap sa akin online. Pero pwede yung mga pantalon. Kasi pwede ko naman siyang itupi kung mahaba. Yung hips. Ako hindi. Parang sa lahat ng binili ko naman ata sa Shopee and Lazada, parang isang beses pa lang ako na-disappoint sa dami ng binili ko. Isang beses pa lang ako na-disappoint, which is hindi ko pa binasa ng maayos. So, kasalanan ko yun. Okay. Pero the rest, okay na okay siya. Like, swak na swak. Ganun. Gusto ko yung fit niya. Kasi pag may bago naman akong damit, sinesend ko naman sa iyo itsura, di ba? Tapos sabi mo sa akin, ay maganda. Yes. So, ayun. So, yun lang yun. How about non-material? Kung may wish tayong material, of course, we have also our wish na hindi siya material. And for me, dito tayo mas marami. Oo. Di ba? Mas marami tayo dito sa non-material. Okay, sige. Kung kanina ako'y nauna, ikaw naman. Ako, wish ko talaga na non-material is kapiling. Sweet naman. Palimos Sweet naman. Palimas ng Ng oras. Palimas ng panahon. Palimas ng pagkakataon. Ayan. So, yun. Kasi nga may pandemya, diba? Yun yung matagal ko ng tradisyon ko ini-wish. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. Hanggang kailan mo kakayanin no? Oo. Pero we'll see. Yes. Ano pa aside from that? Ano pa ba? Sana yung mga magiging sunod na desisyon ng gobyerno natin regarding health and education ay something na would benefit a lot of people rather than would benefit someone's pocket. Yeah. So, ayun, yun yung wish ko. Alam mo, wish ko lang naman talaga ma-over na tong pandemya. Yes, that's my number one wish. Matapos para maka-hangout na ako with you and other friends. Yes, maibalik na sa normal talaga lahat ng bagay. Yung normal na ginagawa natin. Dapat hindi bilangin tong 2020 kasi hindi naman nakagala. Hindi nga rin ako nagtuloy ng other career options ko dahil Yes. Ako, sa totoo lang din. Diba? Tapos, after few years, tatanungin ko, bakit hindi ka pa nagaganto ganyan? Kasi nga nagka-pandemya, kaya hindi ko naman nasimulan agad-agad. i-push. So, ayoko. Kung kailan, di ba 2020 is the year dapat na I'm ready to do a lot of different things. Tapos, biglang wala. True. So, ayun. Pag natapos ang pandemya, marami na akong bagong magagawa. Totoo din. Ikaw, ako din wish mo? Ako yun, number one talaga is that matapos na tong, or mag-end na tong pandemic in God's grace. Okay, sana matapos na talaga. Second is that, maging healthy lang talaga yung mga mahal ko sa buhay. Na walang magkakasakit. Gulat niya ako sa mama mo, very strong yung immune system niya. Yun talaga sinasabi ko sa kanya, huwag niya kakalimutan talaga mag-vitamins every day.
Kasi, di ba, lagi siyang nasa labas. So, ayun. Yung work niya eh. Thankful naman ako dun, oo. Thankful naman ako na ganun nga. So, yun lang. So, talaga maging healthy lahat ng mga mahal ko sa buhay and walang magkakasakit. Family, friends, and loved ones, yun. Tapos, third ko is, of course, gusto ko makasama. Makasama rin. Makasama rin naman talaga yung aking lovey-dubs during Christmas and New Year. Pero syempre, medyo malabo. I mean, may naalala ko. Alam mo sa Amerika, merong New Year's Eve kiss. Yung magkikiss pag New Year na. Like, I'm dreaming of that. Ako din. Gusto like, ko diba, yun. Happy New Year and then you're going to kiss. Like, gusto ko sorry, siya ang makasama hopeless romantic, pero parang, I want. Yeah. Ako hindi. Gusto ko lang din talaga siyang makasama yung day na sasalubungin namin yung New Year together. Which is, kasi di ba, ang tagal namin in a relationship, pero never pa namin nagawa yun. Kasi parehas kami nagsiselebrate ng New Year with our families. Ako sa family ko, siya sa family niya. And hindi kami nagkakatagpo sa ganong sitwasyon. Yeah. Kasi, syempre gusto ko yun yung parang 3, 2, 1, oh. Ang hopeless romantic kayo, ko. diba? Pero grabe. Like, I want. Gusto ko yun. Eh kaso wala. Mas imposible ngayon dahil nga pandemic. Well, matutupad din natin yun. Actually, gusto ko na nga, sabihin ko ba talaga dito? Kanwari na lang, di naman siguro niya pakikinggan. Maririnig niya to. Doon sa mga nakikinig, huwag niyo na lang sasabihin sa kanya kung kilala niyo ako. Alam mo yun, hindi pa naman ako papunta doon, pero parang gusto ko na yung time na parang siya na yung uuwian ko, gano'n. Para araw-araw ko na siya kasama, yung gano'n. Pero hindi ko pa gusto. Gets? Hindi ko pa siya gusto ko lang yung feeling na siya na yung, so, ayoko nga nahihiwalay na sa kanya. Oo. Baliktad naman gusto ko na yung makasama niya. Ako, gusto ko na yun. As in, yung settling down with that. Kung ang kapalit naman na yung you would go home to someone that you really love. Oo nga. Ako din naman, pero kasi alam na napag-uusapan naman kasi naming dalawa. We're not ready. We're not yet ready financially. Kasi totoo naman yung marami pa kaming responsibility ng dalawa. So parang hindi pa kami for that. Pero yung feeling lang na yung araw-araw siya na yung kasama mo and siya na yung uuwian mo. Yung gigising ka. Yung hindi na kayo yung uuwi sa kanya-kanya mga bahay na parang ikaw na talaga yung uuwian ko yun. Gusto ko na talaga yung feeling na yun. Siguro naman nasa tamang edad naman na tayo for this, 'di ba? Oo. Ay, hindi, nasa tamang edad ikaw. na tayo for matanda ka sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ba? Nasa tamang edad naman na tayo for this. Like, yun lang talaga yung isa sa mga, parang gusto ko nang mangyari. Kasi parang ako din, tignan mo, mas natetest yung relationship natin during this time. Kasi it's pandemic, malalayo sa isa't isa. At mas nare-realize ko yun na ayoko na palang mawalay dito sa taong to. Okay. Ako gusto ko yun. Ako din gusto ko yun. Pero ang tanong, gusto ba nila yun sa atin? Oo nga, no. Hindi pa natin na pag-uusapan eh. Pag-uusapan pa. Kami naman na pag-uusapan ni. Kami naman, next topic. Kami na pag-uusapan na namin yun eh. Ang ano lang namin, parang sana talaga lahat ng sinasabi namin sa isa't isa ay totoo. I mean, totoo naman. I mean, like, mangyari sana. We're sure about one another. We're sure about one another na. Pero hindi pa lang kami talaga dun sa time na magsasettle down kami dalawa. Kasi nga, yun, madami pang responsibility. And marami pang kailangan gawin. Ako, it's something that I want. Kasi parang, alam mo, na-realize ko nga, natatawa ako. Bakit? Natatawa ako, sorry. Naalala ko kasi we have a promise to one another. Ano yun? Naalala mo yung promise mo? Promise natin sa isa't isa. If tumanda tayo na wala tayong asawa both. Oo.
tayo magsasama. Pero hindi tayo as in mag-aasawa. Magkasama lang tayo sa bahay dalawa. Yeah. Kaso may jowa na tayo ngayon pareho. At we are happy with our relationships. Yeah, I know. Yun nga. Pero like, natatawa lang akong isipin yun. Na meron tayong ganong promise to one another. Oh. And achievable naman siya. Actually, may nakita na naman niya akong condo. Actually, nagpaplano tayo ng isang nagpaplano tayo ng isang araw. Ito parang mas achievable. I don't know. Pero mukhang mas achievable itong isang nakita ko. Pero ayoko nung area niya. Kasi sa Maynila. Hindi QC. Elitista. Ayaw nang hindi QC. Sa Maynila. Sa may Santa Mesa. Santa Mesa, Manila. Gusto. Kasi may kakilala sa Santa Mesa. Kakilala ba ako sa Santa Mesa? Si Ginang. Si Ginang. Ginang yan. Walang pangalan. Oo nga. Doon mismo sa kontong yun? Hindi. Wala. Mahal na yun kasi naitayo na yun. Siyempre yung pre-selling. May nakita ko ulit. So, ayun. Sige. Send mo na lang din sa akin mamaya. Tingnan natin. Sige. Send ko sa'yo bukas. Gano'n naman tayo. 2 bedrooms naman yung gusto natin. Yeah. Tas, ewan ko. We will see. Para madala namin kung meron kami kung sakali. May privacy pa rin kami. Ayun. So, yeah. Pero, we'll see. Kasi wala kasi tayong alam sa pagdating sa mga kondo-kondo. Totoo din naman yun. Wala nga tayong idea. Alam nyo na, next time na may alam na kami sa real estate at alam na namin. Yun yung next topic namin. Kasi ganyan Maghahanap ako ng kakilala about that. Baka go. meron naman tayo mapagtatanungan. Si Ginang ba? Kanina ba yung tinitirahan niya? Sa kanya? Siya nag-asikasa nun? O... Hindi. Sa kapatid niya yun. Actually, kahapon, pinag-uusapan ka namin ni Ginang. Anong sabi ni Ginang? Talagang dito na this season. May episode tayo. Nakalimutan na. Nagdag-chikahan na lang. Mamaya na lang siguro after this recording. Alam niyo na, nakalimutan na nag-record ko eh. Actually, sa totoo lang nakalimutan ko na, be. Kala ko normal lang tayong nag-uusap. Oo, kaya kung ano-anong topic yung sinasabi ko. Nakalimutan ko na nga, kaya dire-diretso lang yung bibig ko. Kaya sabi ko nga, Ginang, walang pangalan. Kaya pala sinabi mo, Ginang, walang pangalan. Ako naman, dire-diretso, kasi Ginang naman talaga yung tawag ko natin sa kanya. Kaya wala, dire-diretso lang talaga yung bibig ko magkwento. Nakalimutan ko talaga na sa recording na tayo. Sorry mo! At yan ang naming Christmas special episode. Pero yun yung mga wish namin, di ba? Condo, yun yung isa naming material wish, condo. Ayoko nga. So, my God, nakakayo. Ang non-material talaga naming wish ay talaga yung pandemya. Yun talaga ang punot dulo. Kasi after that, lahat na ng gusto namin mag-achieve na eh. So, yung pandemya talaga. For it to be over. So, tapusin na natin ang oh my God, naiya talaga ako. Nagulat ako. Tuloy-tuloy na yung chika mo. Baka mabanggit pa yung mga pangalan. Willing ako sabihin kung ano yung pinag-usapan namin ni Ginang talaga. Sorry na. Go na. I-end na natin to. Okay, this is the end of our episode. For more updates, can you follow us on Twitter, Facebook, and Instagram at After2Bottles. So that's number 2, at After2Bottles. Wait lang. Hinahanap ko yung sa script ko. Ayun. If you want to share your stories to us or if you have questions, you may email us on aftertwobottles@gmail.com. At kung nagustuhan mo itong episode na to, share it to your friends. I-IG story mo na, pakalat mo na magandang balita. Saka tweet us your thoughts para makapagkwentuhan na tayo and we can discuss. Cheers! Merry Christmas! Merry Christmas!